Available na ngayon sa Philippine market ang bagong motor ng Skego, ang Lifan KPV 150. Ang Lifan ay isang kilalang brand ng motorsiklo sa bansang China, at ang Skego naman ang dealer ng Lifan dito sa Pilipinas. So ibig sabihin Skego KPV 150 na ang katawagan sa scooter na ito dito sa Pilipinas. Bukod sa Pilipinas ay marketed na ang scooter na ito sa China, Bangladesh, at Malaysia, at sa bansang Malaysia ay tinatawag nila itong Daboyo Moto Extreme 150. Kung obserbahan natin ang hetsura ng motor na ito ay parang kombinasyon siya ng ilang kilalang scooter. Dito sa may gitnang baba ay resemble ng sa Honda EDB 160. Sa bandang harapan naman, especially yung headlight, ay resemble ng sa Yamaha X-Rides 125. At sa may bandang likuran ay kapariho naman ng sa Kymco KR V180. Kaya naman kung sa looks lang ang pag-uusapan, ay panalong-panalo ang datingan ng scooter na ito. Ang scooter na ito ay maliit ng kaunti kumpara sa EDB 160. Pero pagdating sa kanyang specs at features, ay masasabi nating siksik at liglig na sumasabay din sa ibang mga high-tech at makabagong scooter sa panahon natin ngayon. Welcome ulit sa ating panibagong video. Bago tayo magpatuloy ay baka naman makahingi ng likes bilang suporta sa ating munting channel, at kung gusto mo ng ganitong content ay mag-subscribe na. Hit mo rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Punta na agad tayo sa kanyang engine specification. Ang scooter na ito ay may exact engine displacement na 149.3 cubic centimeter, 4-stroke, single overhead cam, single cylinder, with 2 valves. Ito ay naka-fuel injection na rin, kaya masasabi natin na at least matipid na sa gas. Ang cooling system ay liquid cooled, so expected na natin to, dahil given na 150 cubic centimeter na siya, so mas maganda na naka-liquid cooled. Punta naman tayo sa kanyang engine performance. Ang kanyang maximum power ay 12.1 horsepower at 8,500 revolution per minute with a maximum torque of 11.8 Nm of torque at 5,500 revolution per minute. Compression ratio is 10.6:1. Sa power ng scooter na ito ay masasabi natin na okay rin, at pagdating naman sa kanyang torque ay panalong-panalo. Mapunta naman tayo sa kanyang braking system. Ito ay naka-disc brake sa harap at disc brake din sa likod, with a single-channel anti-lock braking system, so ibig sabihin ay may anti-lock braking system na siya sa likurang bahagi. Pero mas maganda sana kung dual-channel EBS, just like sa mga naunang nilabas sa ibang bansa, gaya ng sa China, Bangladesh at Malaysia. Pero goods na din ito, para at least meron din safety feature, besides mas mamahal pa kasi ang scooter kapag ka madami ang features. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity ay meron itong 11 liters of fuel tank capacity. So pati sa fuel tank capacity ay hindi rin nila tinipid. At medyo malayo na rin ang marating mo sa fuel tank capacity na yan. Ang average fuel consumption naman ng motor na ito ay umaabot ng 41 km per liter. At ang kanyang top speed ay nasa 108 km per hour. So hindi na rin talaga masama para sa isang 150 scooter. Under seat compartment ay hindi kasya ang full face helmet. Mayroon naman itong 760mm na seat height. Ground clearance ay 180mm. Pagdating naman sa sukat ng kanyang gulong ay 100/8 with 14-inch mag size sa harap, 120/70 with 14-inch mag size naman sa likod, all tubeless, at kung gusto mong isa lang siya sa trail ay pwede mong palitan ang gulong na medyo spacey na pang off-road, dahil pang adventure bike ang concept ng scooter na ito. Punta naman tayo sa iba pa niyang mga features. Kung sa ibang bansa ay naka-inverted shock ang suspension niya sa harap, pagdating dito sa Pilipinas ay naging ordinary telescopic fork na lang, pero okay lang, naka-horizontal monoshock naman sa likuran, nakagaya sa Kymco KR V180. Mayroon din itong mudguard para iwas talsik ang putik. Napaka-spacious din ng kanyang footboard, at pwede mo pang extend ang paa mo pa itaas, para mas relaxing sa long ride. Pagdating naman sa lighting system ay naka-fully LED na lahat, from headlight, daytime running light at signal light. Ang kanyang instrument panel naman ay naka-LCD digital, kumpleto din ito sa mga indicators, like speed, time, EBS indicator, fuel, voltmeter, tachometer, at iba pa.
At syempre hindi rin mawawala ang built-in USB port and 12 volts power outlet sa bandang right side at meron din itong cover. At sa left side naman andito ang mini side pocket na medyo malalim, mayroon din itong cover. At pwede ring ma-adjust ang windshield nito ng kagaya sa Hyundai EDV 160. Naka-sporty na kid handlebar na din ang motor na ito. Napaka-sporty tingnan. At dito sa left side ay andito ang kanyang passing light switch, high and low, hazard switch, turn signal lights at busina. Dito naman sa right side ay andito ang engine kill switch, ang three-way switch, electric start switch, at wala po siyang kickstarter. But still mayroon naman tayong voltmeter sa ating meter panel, so mamonitor pa din natin ang battery life ng ating motor. Dito naman sa baba ang ating susian, at mayroon din itong key shutter, and at the same time dito na din ang bukasan ng ating upuan. Dito din sa gitna ang kanyang fuel access. Ang kanyang wheelbase ay 1,320mm, ang bigat ay 143 kg, at ang kanyang seat height ay 765mm. Mayroon naman itong dalawang color variation, which is blue and silver gray. Ang SRP naman ng motor na ito ay 109,800 pesos, at available na ito sa lahat ng Skygo dealer sa buong Pilipinas. So ano ang masasabi nyo tungkol sa bagong adventure scooter ng Skygo? Comment nyo lang sa comment section down below. So dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto. Kung bago ka pa lang sa channel ko at hanap mo ay mga ganitong video content ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat at ride safe!